Zacharias, of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child because that Elizabeth was barren, and they both were sticking in years. Tayo po yung mukot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa mga oras na ito. Naway gabayin niyo po kami at pangunahan ang inyong banal na Espiritu. Kayo pong manguna at nawa ang inyong salita ang siyang manguna sa maghapon ito. Ang lahat na ito ay amin pong isinasamod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makapuna. Sa ating pong nabasa sa Luke chapter 1 po, ito po ay patungkol po ito sa istorya po ng buhay ni Zacharias. Dito po sa buhay ni Zacharias, sa ating pong nabasa, siya po ay isang matuwid na tao at sila po ay namumuhay na matuwid sa paningin po ng Diyos. Bagamat sa istorya po ng buhay ni Zacharias ay meron po tayong matututunan. At ito po ay sa katauhan po ng mag-asawang Zacharias at Elizabeth. At ito pong nabasa, sa buhay po ni Zacharias, ang meaning po ng pangalang Zacharias, ito po ay, ayon po sa nasulat, is God remembers. Dito po makikita natin kung paano inalala ng Diyos ang kanyang pong mga hinirang. At sa pamamagitan ng buhay po ni Zacharias, ay makikita natin kung paano na ang ating Diyos ay hindi po nakakalimot. Tulad po nating mga tao, ang ating pong kahinaan ay malilimutin ho tayo. Di ba? Isa ho sa mga kahinaan ng tao ay yung madali tayo makalimot sa mga bagay, lalo na kung ito ay masyadong matagal na. Maaring minsan, madali nating nakakalimutan kahit pangalan. Lalo na kung sobrang tagal na. At ganun din yung minsan mga mukha. Di ba? Minsan sa sobrang tagal na hindi natin maasyadong naaalala. Hindi natin gaanong matandaan. At ganun din yung mga pangako. Di ba? Isa sa mga pangako, minsan ang pangako na ating na pong naipangako, kung minsan ay talagang madali tayo makalimot. Lalo na kung sobrang tagal na. Pero ang ating Diyos ay hindi po siya ganoon kadaling makalimot kahit gaano pa po ito katagal. Kaya ang ating pong pamagat, ang ating pong topic is about God remembers. Yan po ang ating pamagat, God remembers. God remembers. Masasabi po natin na ang storya po sa buhay ni Zacharias ay tumutukoy ito sa paksa o tema na kung saan sinasabi po sa Biblia na ang tao ay hindi po kailanman nilimot ng Diyos. Kailanman ay hindi po kinalimutan ng Diyos. Alam natin na nagdaan ho ang Pasko. Alam natin na mahaba ang buwan bago dumating ho ang Kapaskuhan. Pero yan po ay isa ho yan sa mga dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng Pasko. Dahil yan po ay isa sa mga dahilan para ipakita ng Diyos at maalaala natin na ang Diyos ay talagang sobrang mahal ho niya tayo. Di ba? Kaya inaalala ho natin niyang Pasko. Inaalala natin dahil ang Diyos, sabi nga, di ba? Nung ang ating Panginoon ay dumating dito sa mundo, the moment na ang Panginoon ay hindi pa po dumadating, at nung moment na dumating na siya, ano po ang sabi ng Diyos? Tatawagin siyang Emmanuel.
na ang ibig sabihin, God with us. Meaning, yun po ay isang paalaala na ang Diyos, isinugo niya ang kanyang anak upang hindi ho natin makalimutan na meron Diyos at yun ay kasakasama na po natin. So si Zacarias po ay isa pong pare at ang kanya pong anak, di ba, ay si John, which is John the Baptist. Di ba? At ang kanya naman pong asawa ay si Elizabeth. Tulad po ng nabasa po natin dito po sa ating nabasa tungkol po sa mag-asawang ito, sila po ay lumalakad ng naaayon sa Diyos, nang matuwid sa kanila pong pamumuhay. Pero, lingid sa ating kaalaman, sinasabi din po dyan, sila po ay walang anak. Dahil si Elizabeth po ay baog. At sinasabi po dyan na si Zacarias, sila po ay matanda na. Di ba? Matanda na po. Pero makikita po natin na ang Diyos, sinabi po dyan, sila po ay namuhay ng matuwid at lumakad po ng matuwid sa Diyos. So, sila pong dalawa, together with this Zacarias and Elizabeth, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos, di ba, always keep His promise. Di ba? Dito makikita natin sa buhay ng mag-asawa kung paano na ang pangako ng Diyos tinupad niya sa mag-asawang ito. Minsan sa buhay po natin, dahil matagal na, dahil nakalimutan na, minsan may mga bagay na dumadating sa buhay natin, lalo na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Minsan dumarating na akala natin hindi na talaga dumarating o hindi na dumating. Pero ang totoo, darating. Ganun po ang buhay ng mag-asawang ito. Sila po, hindi na po nila inaasahan dahil sila'y matanda na. At bagkus pa doon ay baog nga po ang asawa niyang si Elizabeth. Kaya ito pong pangako ng Diyos, tinupad niya po ito bilang pag-alala dahil ang Diyos po ay hindi po nakakalimot. Kaya ang kapanganakan po ni John the Baptist ay katugunan po ito ng kanilang panalangin sa Diyos. At itong si John the Baptist, ito po ay ang forerunner ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya po ay mauuna upang ihanda ang Panginoon sa kanya pong pagdating. Ngayon, si Zacarias po sa kanya pong istorya ng buhay niya, meron po siyang pinapaalala at meron pong tatlong bagay na kung saan ito po ang pinapaalala at dapat po nating tandaan. There are three things that God always remember. Number one po is God remembers the prayer of His people. Yan po ang isa sa mga bagay na makikita po natin na na magbibigay sa atin na ito ay maalaala natin, magre-remind sa atin sa buhay po ni Zacarias. God remembers the prayer of His people. Inaalala ng Diyos, di ba, ang panalangin ng kanyang anak. Kanya pong mga anak. Panalangin ng matuwid, di ba? Kasi ang panalangin po, hindi po dumarating ang kasagutan sa mga taong hindi matuwid. Kaya itong si Zacarias, ang kanila pong panalangin, tinugon ng Diyos. Sabi po dyan sa 6, ang sabi po dyan sa verse 6, malinaw po na they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Sila po ay matuwid, kapwa matuwid sa Diyos, at sila ay namuhay ng walang kapintasan sa lahat ng utos at alintuntunin po ng Panginoon. Ngayon,
Sa haba po ng panahon na kung saan ang itong mag-asawang ito ay nag-aantay na sila po yung pagkalooban ng anak, dahil po sila'y matuwid. Sinasabi nga po na ang Diyos ay inaalala po niya ang panalangin ng kanyang tao. Panalangin ng matuwid. Dumarating ang kasagutan sa mga taong matuwid sa kanyang panalangin. Tingnan po natin mga kapatid. Dito po sa Luke chapter 1 ng 5 hanggang 25, makibabasa po natin dyan na itong si Zacarias at Elizabeth, mahaba po ang panahon na kanilang pag-aantay para po sila ay magkaroon po ng anak. But the prayer was answered. Diba? Was answered. Tingnan po natin. Anong klaseng katugunan ng kanilang panalangin ang sinagot ng Diyos? Ito po yung mahimalang sagot ng Diyos sa kanilang panalangin. Letter A prayer was answered. Ganun po, kapag tayo po'y nasa matuwid at tayo po'y nananalangin, nananalangin kami na si Andrew ay gumaling. Kaya sa pamagitan ng ating pananampalataya, naniniwala ako na didinggin ng Panginoon Diyos ang aming panalangin. Katulad po sa buhay po ni Zacarias, sila po'y naging matuwid. Kaya ito po, malinaw sa Luke chapter 1 na ipinapakita po na ang panalangin ng mag-asawang ito ay sinagot, which is miraculous God answered. Diba? A prayer was answered. Ito po yung panalangin. Ito po yung sinasabing, God, remember the prayer of His people. Kaya itong panalangin na ito ay mababasa. Tingnan po natin sa 5. Ang sabi po yan, there was, di ba ang sabi po dyan, there was, in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacarias of the coast of Abia, and his wife was a daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in the commandments and the ordinances of the Lord. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were seeking in the years. Yun po yung sinasabi dyan. Ngayon, basahin po natin sa 10. Ang sabi mo dyan sa verse 10, and the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. Makikita po natin dyan na nanalangin po ang maraming tao. Then, ano po ang kasagutan? Ano po ang naging katugunan ng answer na yon? Sa 13, dito po makikita natin na, but the angel said unto him, fear not, Zacarias, for thy prayer is heard. Di ba narinig? Narinig po, sabi ng anghel, ang kanila pala. And thy wife Elizabeth shall bear a son, and thou shalt call his name John. Tinupad po yun. Yan po ang miraculous. Sa bawat panalangin natin, ang Diyos ay nagbibigay himala sa kasagutan ng ating pong panalangin. Kasi inaalala po ng Diyos ang kanyang tao, kanyang mga anak. He remembers. Then ano po ang makikita nating miraculous? Kung ba't inaalala ng Diyos ang ating panalangin? Diyan sa buhay ni Zacarias, letter B is, a people were amazed. Namangha ang mga tao. Bakit? Alalahanin po natin dito sa istorya po ni Zacarias. Dito po mababasa natin, kung babasahin po natin ito, dito po makikita natin, masyadong matagal na panahon, hindi ho sila binigyan ng propeta. Sobrang matagal na hindi ho sila binigyan ng propeta. Kaya na-amaze sila dahil palagi ho silang nananalangin sa Panginoon. Nananalangin sila ng nanalangin. At sila po ay namangha sa paanong dahilan ba't sila namangha. Tingnan po natin sa chapter 8, ay sa verse 8. Ang sabi diyan, di ba? Sa verse 8, and it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course. Ang sabi diyan, ngayon ay nangyari na si Zacarias ay nasa presensya ng Diyos, gumagawa ng mga tungkulin bilang pari sa kapanahunan ng kanyang pangkat. At tignan po natin kung paano sila namangha sa 21. Ang sabi po diyan, sa verse 21 and 22.
And the people waited for Zacarias and marvel. Di ba? Sila po'y nagulat sapagkat, di ba? That he tarried so long in the temple. Sabi niyan, ngayon ay inaantay ang mga tao sa Zacarias, sila ay nagulat sapagkat siya ay labis na gumugugol ng panahon sa loob ng templo. At ito po ang nangyari. And when he came out, he could not speak unto them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. For he beckoned unto them and remained speechless. Meron na silang nakitang pangitain. Kasi sa panahon na yon, sa sobrang haba, nakita nila, na-amaze sila dahil may pangitayang ipinakita kay Zacarias. Ganun po, sila yung nananalangin sa labas at nung lumabas si Zacarias namangha sila. The people were amazed. Then after that, let us see, doon po pumasok, the prophet was announced. Diba? Yun po yung katugunan ng prayer. Inaalala ng Diyos yung panalangin na yon. At yung panalangin na yon, tinugon ng Diyos as miraculous God answered. At yung mga panalangin, binigyan siya ng anak. Ang pangitayan ay nagpakita ang Diyos. At hindi inaasahan. At itong batang ito, isa pala siyang propeta. Di ba? Isa siyang propeta. Miraculous answered of God. Kaya dyan po sa istorya po ni Zacarias na yan, nung siya po'y nasa templo, nagbo-borning siya, at nung hawakan niya yung bata, di ba? Sabi dyan, basahin natin sa sa 17, 20, 23 and 24. Sabi dyan sa 17, sa verse 17, and he shall go before him in the spirit of power of Elias. Diba? Tumutukoy po ito sa bata kay John the Baptist. To turn the heart of the father to the children, and the disobedience to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Yan po ang... Then sa 23 and 24, Luke chapter 1, verse 23 and 24, sabi ko dyan, and it came to pass that as soon as the day of his menstruation were accomplished, he departed to his own house, and after those days, his wife Elizabeth conceived, and hid herself 5 months, saying, that the Lord dwell in the days wherein look and take may approach among them. At ang sabi po dyan, sa 57. Now, Elizabeth full-time came that she should be delivered, and she brought forth a son. Siya po ay nanganak. Sa panahon na yon, siya na po ay nanganak na kay John the Baptist. At sa 76, makikita natin kung paano in-announce, 76. And thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways. Yun po ang naging katugunan ng panalangin at inaalala ng Diyos, lalo na po dun sa kagaya po ni Zacarias, tulad natin ng mga matuwid, tinutugon po ang ating panalangin. Kaya tandaan po natin, itinakda po sa tao matuwid ang biyaya ng Diyos dahil nananatili siyang tapat. At itinakda ang kaligtasan sa mga tao na numbalik sa Diyos at nanatiling tapat sa Kanya dahil sa biyaya at tinutugon ang panalangin ng mga tao. Yan po yan. Then number 2, God remember His word. God remembers it. May mga pangako ang Diyos na kailanman hindi niya binabalik. Kaya, inaalala ng Diyos at naaalala ng Diyos kung ano ang kanyang pangako mula sa kanyang mga salita. Sabi diyan, 400 years or more
there was no prophet. These were the dark days for Israel. Alam naman po natin na ang Israel ay hinirang po ng Diyos bilang kanyang anak. At sanay sila na meron po silang propeta. 400 years. Dark days po sa Israel po yon. Isang bagay na kung saan tulad natin, kapag tayo po ay may inaasahan at tayo po ay umaasa sa isang bagay at alam natin na maaasahan ang ganong bagay. At sa ganon katagal na panahon, ay parang wala tayong inaasahan. Tulad natin, nawawalan din po tayo ng pag-asa. Amen? Meron pong mga bagay na nakakawala talaga ng pag-asa kapag wala ho tayong inaasahan. So the birth of John the Baptist was reminder that God always keep His word. When Zacharias held his son, he remembered that God was fulfilling. Meaning, nang hawakan ni Zacharias, hawak niya itong anak niya, na si John the Baptist. Bilang tatay, kalong-kalong niya. Naaalala niya na tinupad ng Diyos ang sinabi niya mula kay Abraham, mula kay David. Etong si Zacharias bilang pari, ang doktrina nito o ang kanilang katuruan, simula sa simula, kabisado niya to. Kaya alam niya kung ano yung sinasabi niya na tinupad ng Diyos nung hawak-hawak niya. Bakit? Dahil itong batang ito ay isang propeta. Bakit? Dito natin makikita. Sabi diyan, ito ay, nung hawak-hawak niya, sabi ni Zacharias, ito yung pangako niya kay David. Naalala niya, ito yung pangako niya kay David. Tingnan natin sa 67. Sa Luke chapter 1, verse 67. Itong sabi niya, and his father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David. Sinasabi nito, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sapagkat tumulong siya at tinubos ang kanyang mga tao. Itinaas ang isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa bahay ng kanyang lingkod na si David, mula sa kaapukuhan ng kanyang lingkod na si David. Tulad, sabi dyan sa 70, tulad ng sinasabi niya sa pamamagitan ng bibig ng kanyang banal na propeta noong sinaunang panahon. Sino po ang tinutukoy niyang propetang noong sinaunang panahon? At bakit niya naalala ito? Ito po ay si propeta Samuel. Sa panahon na yon, ang propeta sa panahon ni David ay si propeta Samuel. Tinulungan niya, kung mababasa po natin sa 1 Samuel chapter 7, yung buong yon, ipinapakita po doon na kung saan iniligtas o inililigtas ng Diyos ang kanyang hinirang, ang Israel, dahil yun ay kanyang pangako. Pangako niya yon na ililigtas niya. Bakit kailangan? Inililigtas niya upang manumbalik sila sa totoong Diyos. Sila po ay may ibang Diyos. At sila po sa panahon na yon, sila po ay pwedeng matalo ng mga kaaway. Dahil sila po ay may ibang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, manumbalik lamang sila at titiyakin niya ang kanyang pangako ay ililigtas sila, hindi lang sa panahon nilang yon, kung hindi sa kaapu-apuhan
ni David. At yun ang naalaala ni Zacarias. At hindi lang yon. Ito rin ay ang pangako ng Diyos kay Abraham. A promise to Abraham. Hindi lang kay David. Dahil ang lahat ay nagsimula doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham, ililigtas sila. At hindi lang ililigtas, kung hindi, sa lahi ni Abraham, sa kanyang kaapu-apuhan, manggagaling ang magiging hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pangako ng Diyos yun na ililigtas ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng binhi mula kay Abraham. Ayun ang kanyang pangako. At ang kanyang pangako kailanman, ito yung Holy Covenant niya kay Abraham. Kung mababasa po natin sa Genesis chapter 12, hanggang Genesis 15, sinasabi po doon kung paano niligtas ng Diyos si Abraham nung sila ay nakarating ng Ehipto, na kung saan pwede siyang patayin doon dahil si Sarah ay kanya pong inakalang hindi kanyang asawa at kinailangan niyang sabihin na si Sarah ay kanya pong kapatid. Pero pinarusahan ng Diyos ang Ehipto. Iniligtas ng Diyos ang kanyang anak at yun ay ang kanyang pangako. Promise, yun yung kanyang pangako mula sa kanyang bibig. At yun ang naalala ng Diyos, ang kanyang pong pangako. Yan po ang kanyang pakikitipan doon sa kay Abraham, kay David, hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. At ito nga, naalaala ni Zacarias na ito ang katuparan ng kanya pong pangako. The last number 3 is God remembers you. Ito po yung mga bagay na magre-remind sa atin kung paano ang Diyos inaalala na tayo. God remembers. God remembers you. Pag sinabing remember you, bawat isa sa atin, inaalala tayo ng Diyos. Which is, lahat po tayo inaalala ng Diyos. Sa anong kadahilanan, bakit tayo inaalala ng Diyos? Sabi po dyan sa 71. Ang sabi po dyan sa 71, sa Luke chapter 1, verse 71, ito po yun. That we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. Meaning, to save us. Inaalala niya tayo dahil nais niya tayo ay maligtas. Which is, God remember you. Diba? Dapat tayong maligtas. Hindi lang, God remembers, hindi ito basta God inaalala lang na basta inaalala lang tayo. Kung hindi, inaalala niya tayo at naaalala niya. Naaalala, hindi siya basta nililimot, hindi niya nililimot o nakakalimutan, tinatandaan niya. At hindi basta inaalala o parang iniisip, di ba? Iniisip na parang nakalimutan. Bagkos, hindi niya talaga nakakalimutan. Dahil, ito po yon. Letter A, the deliverance we need. Ano pong tinutukoy? Ang pagpapalaya na kailangan natin na tayo ay tubusin, na tayo po ay matubos. Iyan po ang inaalala ng Diyos sa atin kung ba't niya tayo gustong iligtas. Kasi tayo po, mga kapatid, tayo po ay hindi po malaya pa. Kaya kinakailangan tayo palayain sa pamamagitan ng katubusan. Hindi naman tayo pwedeng kunin kung hindi tayo tubusin. Kailangan muna natin tayong magbayad. Pero meron pong magbabayad dun sa atin. Di ba? Sabi nga, redeem. O, sabi diyan sa 6, chapter Luke, verse 1, 6-8. Sabi po diyan, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people.
Ito po yun. Tayo po ay tinubos, tinutulungan niya at tinutubos po niya para tubusin niya po ang tao. Redeem, meaning set from free, from prison. Di ba? Tayo po ay kailangang mapalaya na. Set free. Di ba? Nangako siya, natuparin niya yon, tinutupad niya. Nangako siya na tinutupad at tutuparin niya yon. Yung pagpapalaya, kailangan po natin ay ang manunubos. Then letter B, the debt we owe. Meaning, tayo po mga kapatid ay may utang. May utang po tayo. Ano po yon? Ito po yung kasalanan. Ayan po yung utang. Tinubos tayo dahil sa ating kasalanan, so meron po tayong utang. At ang utang po natin yon na dapat po nating bayaran ay pinatawad na po ng Diyos. Ayan po yung inaalala ng Diyos sa atin at naaalala niya. Pinatawad na niya tayo. Dahil tayo nga ay makasalanan, pinatawad niya tayo para tayo po ay maligtas. Part of redemption plan. Itong pag-alala sa atin ng Diyos, kung bakit tayo inaalala ng Diyos, part po ito ng dakilang pagtutubos para sa atin. Wala po siyang ibang hangarin kung bakit inaalala niya tayo. Dahil, tulad nga ng ating kasalanan, kailangan po natin ng remission. Remission. Sin being taken away. Di ba? Ito yung pinatawad na tayo. Na kung saan ang ating kasalanan, pinalis na po sa atin. Ganun po tayo inaalala ng Diyos. At dahil dyan, yung pangatlo po, yung letter C, the darkness we are in. Dahil tayo po mga kapatid ay nasa kadiliman, gagabayan niya tayo tungo sa liwanag. Ng ating manunubos, ito po yung ating Panginoong Jesucristo. Sino po ang ating Panginoong Jesucristo? Tayo po ay nasa kadiliman sa panahon na tayo po ay hindi pa po natubos. Malinaw na kaya tayo inaalala ng Diyos dahil tayo po ay nasa kadiliman, which is andito po yung liwanag na sinasabi po dyan, bright and morning star. Sa 78, verse 78. Ang sabi po dyan, though the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sat in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Para malaman po natin, siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dun sa Revelation, di ba? Chapter 22. Revelation, chapter 22, verse 16. Kung atin pong babasahin, Revelation, chapter 22. Verse 16. Para malaman natin kung sino yung morning. Ang sabi po dyan, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and the morning star. Siya po ang ating liwanag. Malinaw po yon, ang ating Panginoong Jesucristo. No? Nabasa ko po ito. Namangha po ako. Bakit? Kung babasahin po natin ang King James Version, malinaw na si Jesus Christ po ang sinasabi po dito. Pero pag binasa po natin ang New NIV, na wala, makikita niyo po doon ang pagkakaiba. Dahil may sinasabi doon na nililito po tayo. At tumutukoy na parang ang nakasulat doon, siya yung Kristo. Basahin niyo na lang po. Isaiah 14:12, di ba? Mababasa niyo po doon. Tinanggal po nila doon yung word na Lucifer. Di ba? Which is, dapat hindi tinatanggal. Kaya kung babasahin niyo to, parang inaakala natin, Kaya malinaw sa Revelation,
na ang bright and morning star doon ay si Jesus Christ. At yun yung sinasabi po dito sa Luke. Nasa liwanag, tayo po ay nasa kadiliman. At tayo po ay ililigtas ng Diyos. At tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon Kristo. Siya po ang ating liwanag sa umaga. Tandaan natin na ang pagpaparito po ng Panginoon Kristo sa sanglibutan ay tanda ng pag-alala ng Diyos sa atin at bahagi ito ng dakilang plano ng manunubos. Noong nawala tayo sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanang nagawa ng tao, ang Diyos ay napalayo po sa atin. Napalayo po siya sa atin. Kaya nga, tayo ay nasa kadiliman. Ang manunubos ang liwanag ng tao, ang Panginoong Kristo. The moment na ang manunubos ay dumating dito sa mundo, siya ay kasama po natin. Gaya nga ng sinasabi sa Mateo chapter 1, verse 22, God, na siya po itatawaging Emmanuel, na kung ang kahulugan ay God with us. Kaya tandaan po natin, always remember, God not only na maalala lang po natin siya, yung kanyang pagdating, ay tuwing kaarawan lamang po ng Kapaskuhan. Bagkus, every day, as a Christian life, the God love us, tandaan natin, God love us. Everyday Christian life, dapat palaging Pasko. Tama? Because God loved us. He gave His only begotten Son for saving us from darkness. Yun lamang po mga kapatid. Tayo po ay tumayot manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa pag-alala sa amin. Salamat po Panginoon sa kaligtasan. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan. Salamat Panginoon sa pag-ako na kami po ang dapat ang maparusahan. Binigay niyo po ang inyong bugtong na anak upang kami po Panginoon ay mailigtas at maitubos po mula sa mga kaaway. Salamat po Panginoon sa church na itinayo mo. Kayo po ang aming liwanag at sa aming pong buhay, Kristiyano, bilang inyong servant, kami mo, Panginoon, ay mamuhay ayon sa inyong pong kalooban. Katulad po ng buhay po ni Zacarias. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga panalangin. Dalangin namin, nawa ang bawat isa na narito, maging sila man ay mayroon pong mga daing, mayroon pong mga inilalapit sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulad po ng istorya po ng buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, nawa po, Panginoon, ay maging ma-remind po kami na meron pong Diyos na nag-aalala po sa amin at inaalala po kami sa lahat po ng oras. Muli, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila sa inyong pangalan sa pamamagitan ng inyong anak na aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. Tapos po ang ating po si Father Jesus para